A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay pumuri, tayo ay magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin mula noon hanggang ngayon. At sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin mga kapal sa pananampalatayang Islam. So alhamdulillah, sa pagkakataon na ito ay ating itatalakay bilang continuation ng ating pagtatalakay sa ating huling bahagi ng Usulul Thalatha, na kung saan ito ay tumutukoy lahat ng bagay na may kaugnayan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkilala, ang kabatiran na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. So malapit na po nating matapos alhamdulillah yung book na ito. Mashallah tabarakallah, almost 3 years kung hindi ako nagkamali na itinalakay natin ang aklat na ito, at naway maging kapakipakinabang sa atin lahat ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So ngayon itatalakay natin yung pangatlo at saka pang-apat na, malinaw ba? Pangatlo at saka pang-apat na uri o pinuno ng tagut. Kasi kahapon na italakay natin ang una at saka pangalawang uri ng tagut, na kung saan pinangungunahan ni Iblis, la'natullahi alayh. Pangalawa, okay, na pinuno ng tagut ay waman ubida wa huwa radin. Yung tao na kung saan, okay, yung tao na kung saan ay sinamba at kinalulugdan niya ito. Then pangatlo pala na tatalakay na rin natin, yung pang-apat sa pang-lima pala hindi. Waman daan nasa ila ibadati nafsihi, at yaong tao o yung sino man na nanawagan at nag-aanyaya sa mga tao na sambahin ang kanyang sarili. Nasambahin ang kanyang sarili, yung kanyang inaanyayahan ay tumugon man o hindi tumugon. Ang tawag sa kanila ay mga pinuno ng tagut, mga kapatid. So lahat ng ito ay natalakay na natin. Alhamdulillah. Sa pagkakataon na ito, italakay natin yung pang-apat at saka pang-lima na mga pinuno ng tagut. Sino kaya sila, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Okay. Sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Malinaw bang boses po natin? Malinaw? Super linaw ba? Linaw kayo? Paki-comment naman po kung malinaw. Jazakumullahu khair. At kung hindi man, paki-comment na rin, mga kapatid. Okay. Sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa man idda'a shay'an min ilmi al-ghaib. Yun po yung pang-apat. Okay. Pang-apat na pinuno ng tagut, mga kapal sa pananampalatayang Islam, ay wa man idda'a shay'an min ilmi al-ghaib. Ang sino man nag-aangkin ng anumang bagay mula sa kaalaman na may kaugnayan sa unseen, may kaugnayan sa ilmu ghaib, may kaugnayan sa di nakikita, at may kaugnayan sa nakakubli. So yun po mga kapal sa pananampalatayang Islam. You know? Yun po yung pang-apat na pinuno ng mga tagut. Kapag meron kayong nababatid at nalalaman na isang taong nag-aangkin ng kaalaman sa unseen, kaalaman sa nakakubling mga bagay, ika nga't di nakikita, at sinabi niya na ganito ganyan, nag-claim siya sa mga kaalaman na ito nang walang batayan, katunayan siya ay pinuno o kabilang sa mga pinuno ng tagut. Tandaan po natin yan. Okay? So basahin natin ang komentaryo ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. Sinabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, al-ghaibu ma ghaba 'anil insani wa huwa naw'an. Ang al-ghaib daw, ang unseen, ay anumang nakatago, anumang nakakubli at hindi nakikita ng tao.
Anumang nakatago, anumang nakakubli o hindi nakikita ng tao. Na kung saan ito ay mayroong dalawang kategorya. Dalawang uri ng ghaib. Tandaan po natin sa pananampalatayang Islam. Okay? Dalawang uri ng ghaib. Okay. So, yun yung mga kaalaman na dapat nating ilista. Huwag kayong pakampante sa inyong mga tainga kasi ang mga tainga kapag napakinggan mo dito, lalabas dito. Kaya talaga yung kaalaman nangangailangan ng paglista. Nangangailangan ng pagsulat. Siyempre sa mga available ang kanilang panulat. Malinaw? So, inshallah, but anyway, sa mga inshallah, kasi ito i-recorded po ito at ganoon din sa voice recorded po ito at ilalagay po natin ito sa ating Spotify. Kaya sa sino man na walang sabihin natin, walang kakayahan na manood o kay gustong i-review ito, inshallah, subhanahu wa ta'ala at paulit-ulit yung kaalaman na ito sa pamagitan ng audio lamang at kaya nilang mapakinabangan kahit pa wala silang tinatawag na internet, ay matutunghayan po yan. Abangan niyo po sa ating Spotify, sa ating podcast. Na kung kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalawang uri ng ghaib, dalawang kategorya ng ghaib, ng mga bagay na hindi nakikita ng tao, nakatago at saka nakakubli. So ano yung bagay na inon? Una, waqi'un wa mustaqbalun. Dalawa uri. Unang uri, mga kapatid, ay waqi'. Ang waqi' yung mga umiiral sa kasalukuyan. Okay? Umiiral sa kasalukuyan. Alinaw, yun yung tinatawag na waqi'i. Praktikal na umiiral kumbaga sa kasalukuyan. At yung pangalawa, mustaqbalun, nang ibig sabihin yaong nasa hinaharap. Okay? Yaong nasa hinaharap. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari. Sa hinaharap pa lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, yun po yung dalawang kategorya ng al-ghaib. Now, sinabi ni Shaykh Uthaymin, فَغَيْبُ الْوَاقِعُ نِسْبِيٌّ يَكُونُ لِشَخْصٍ مَعْلُومًا وَلِآخَرَ مَجْهُولًا. Okay. Hinggil sa unang uri na walang iba kundi yung umiiral sa kasalukuyan, ang nakatago at hindi nakikita o nakakubli sa kasalukuyan ay isang kaugnay na bagay. Kaugnay na bagay. Relatively, kumbaga. Relative things, mga kapatid sa pananampalatayang nisbi. Ito ay kaugnay na bagay. So, nakadepende yan. Ang mahalaga, umiiral. Tandaan po natin. Kasi, may mga bagay na kung saan unseen, pero nababatid natin ito dahil umiiral ito. Dahil ito ay available, kumbaga. Na kung saan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang bagay ay, itong bagay na ito, itong waqi'i, yung itong nisbi, ang ibig sabihin, ito yung bagay na kung saan umiiral, nakabilang sa al-ghaib. Yung bagay na ito ay maaring alam ng isang tao, maaring alam mo, at hindi alam ng iba. Maaring alam ko at hindi mo alam. Maaring alam mo na hindi ko alam. Maaring alam nila na hindi natin alam. Malinaw? So yun. Kasi hindi, kahit pa umiiral ang isang bagay, tandaan po natin yan, ay hindi ibig sabihin na lahat ng bagay, lahat ng tao alam nito. Lahat ng tao alam ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Halimbawa, jinn. Ang jinn ay kabilang sa ilmul ghaib. Walang duda. Jinn. Umiiral ba ang jinn? Of course. Umiiral ang tinatawag na jinn. May mga, ang tungkol sa jinn, may mga alhamdulillah, alam natin yan. May mga ibang tao na hindi alam ito. So, ganun po. At iba pang mga example, kumbaga, na may kaugnayan sa unseen, ilmul ghaib, na kung saan nisbi, na kung saan ito yung waqi'i. Ito yung may kaugnayan sa mga bagay, kumbaga, at the same time, ito yung nangyayari sa kasalukuyan. Minam? Subalit, wa ghaibul mustaqbal haqiqiyun. Wa ghaibul mustaqbal haqiqiyun la yakunu ma'luman li ahadin illa Allah wahdahu aw man atla'ahu alayhi min ar-rusul. Okay, aw man atla'ahu alayhi min ar-rusul. Ngunit ang lihim at hindi nakikita o ilmul ghaib na kung saan may kaugnayan sa hinaharap, mustaqbal, may kaugnayan sa mangyayari pa lamang, hinaharap, ay isang bagay na ganap at hindi alam ng sino man maliban sa Allah lamang. So yung bagay na mustaqbal, mangyayari pa lamang na unseen, di nakikita, di nakakubli,
ang bagay na ito at hindi alam, sabihin nakatago sa ano ng mga tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay isang bagay na kung saan ay ganap at hindi alam ng sino man. Ito ay totoo, hakiki. Bagay na ito ay katotohanan, bagay na ito ay ganap na walang sino man ang nakakaalam maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa isang musugo o minsahirong pinagkalooban ng ganoong kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Halimbawa, yung kamatayan ng isang tao. Yung tao na ito ay hindi pa namatay. So yung kanyang kamatayan, ilmul ghaib, na walang sino man ang nakakaalam, no? Na walang sino man ang nakakaalam kung kailan mamatay ang tao, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. O di naman kaya sa sugo na pinagkalooban ng kaalaman ng Allah sa bagay na yaon, no? Pinagkalooban ng Allah na yung tao na ito ay mamatay. So alam niya, tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Limbawa, napipredict niya dahil sa ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman na halimbawa si Abu Bakar mamatay sa ganito, ganyan. Si Umar bin Khattab, ganito, ganyan. Di ba? Gayon din si tinatawag na si Uthman bin Affan. So lahat ng ito ay may mga indikasyon o kumbaga na sinabi ang Propeta sallam na tumutukoy sa kanilang pagkamatay. So although ito ay ilmul ghaib, subalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta, sugo ng Allah, pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. Katulad halimbawa nung hadith ni Propeta Muhammad sallam na dumaan siya sa dalawang libingan, ang nakalibing doon ay pinarurusahan. So bakit alam ng Propeta Muhammad sallam yung tungkol sa bagay na ito samantalang ilmul ghaib, unseen? Yung parusa sa loob ng libingan ay walang sino mang nakakaalam kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? At ipinaalam ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung dalawang nakatira sa loob ng libingan na ito, na nagmamayari ng libingan, ay sabihin ay kasalukuyang pinarurusahan. Malinaw? Yun mga kapatid, ito yung mustakbal, kumbaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito yung tinatawag na mustakbal, yung sabihin katulad ng mga bagay na inaharap. Halimbawa, pagkakaroon ng, sabihin natin, bagyo, di ba? O bagyo, may mga bagyo na paparating. You know? So yan ay hindi pa dumating, kumbaga, walang sino mang nakakaalam. Maliban lamang Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Marami pang mga unseen, mga di nakikita, nakatagot, nakakubli sa paningin ng tao na walang alam ang tao. Maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? So yun yung dalawang uri ng al-ghaib. Dalawang uri yung tinatawag na al-ghaib. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ulitin natin yung waqi'i at saka yung mustakbal. Ang waqi'i yung kasalukuyang nangyayari at itong bagay na ito na unseen ay maaring alam ng ibang tao at ang ibang tao hindi alam. Pangalawa, yung mustakbal, yung unseen na walang sino mang nakakaalam nito kundi ang Allah at sa sino mang sugo na pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman dito. You know? Kaya sabi ni Shaykh Uthaymin rahimahullah, faman idda'a ilmahu fahuwa kafirun. Faman idda'a ilmahu wa huwa kafirun li'annahu mukadhibun lillahi azza wa jal wa li rasulihi. Qala Allah ta'ala, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Okay? Kaya sino man ang nag-aangkin ng ganoong kaalaman, anong kaalaman tungkol dito? Yung mustakbal, yung kaalaman na future. Okay? Na hindi pa nangyayari, ng tanging na ang Allah nakakaalam lamang. Kaya sino man ang nag-aangkin ng kaalaman na ito ay magiging hindi mananampalataya. Magiging isang tinatawag na kafir. Okay? Dahil itinanggi niya ang sinabi at pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang makapangyarihan at dakila at gayon din tinanggihan niya ang pahayag ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino man ang nakakaalam ng anumang nasa kalangitan, gayon din sa kalupaan,
sa anumang sinarili ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaalaman sa mga ghaib, kaalaman sa mga unseen, at hindi nila batid kung kailan sila bubuhay na mag-uli mula sa kanilang mga libingan sa araw ng muling pagkabuhay. So kaya sino man, halimbawa, sino man na mag-aangkin na ang mundo na ito ay magugunaw sa loob ng ganitong taon, specifically ng ganitong taon, after 10 years, after 20 years, 50 years, 100 years, blah blah blah. Siya ay isa sa mga pinuno ng tagut. Okay? Siya ay kafir, mga kapal sa panampalatayang Islam. Pakatandaan po natin. So kaya kailangan ipapadala. Halimbawa, kahit Muslim, kahit sinasabi niyang Muslim siya, pero alam niya ang ganito, ganyan. Okay? Alam niya ang tinatawag na ganito, ganyan. Walang duda, siya ay matatawag na sabihin natin ay tagut. You know? Samantalang yung bagay na yan, ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakababatid. You know? So kaya, pag may nag-aangkin, kahit pa Muslim siya, ipaalalahanan siya na wala siyang karapatan na mag-angkin sa ilmul ghaib. Dahil walang nakakaalam nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang, makapatid sa panampalatayang Islam. Malinaw? Kaya naman, so halimbawa, ito yung mga, gusto kong dalhin yung issue na ito sa mga kasalukuyang panahon na minsan nahuhumaling yung karamihan sa mga Muslim at nagpadala ng ganitong klase ng kasiyahan. Igit lalo na ito ay nangyayari sa social media platform. Okay, social media platform. Halimbawa, yung mga application ng social media na kapag pinindot mo, ganito ang mangyayari sa'yo. Ganito ang mangyayari sa'yo after 10 years. Halimbawa, after 10 years, ganito ang mangyayari sa'yo. Pagtanda mo, ano pa man. So, unang-una, pag ang isang Muslim, na hindi nag-iisip patungkol sa akida, patungkol sa kanyang pananampalataya, maaari siyang matangay ng ganitong mga programa dahil ang turing lamang niya nito ay isang katuwaan. Isang kasiyahan at isang katuwaan at hindi big deal. Wallahi, thumma wallahi. Ito ay isang big deal. Okay? Ito ay isang tinatawag na big deal. Kaya, mag-ingat na matangay ng mga agos na mga ganitong plataforma at mga ganitong mga programa sa social media. Kasi yan ay pag-aangkin ng ilmul ghaib. Sinong nakakaalam na after 10 years ay mabubuhay ka? Sinong nakakaalam? Sinong nakakaalam na after 15 years ay maging ganito ka, maging ganito yung tinatawag na profession mo, maging ganito yung magiging kahihinatan mo? Yun yung sinasabi natin mustakbal. Yun yung sinasabi natin na mustakbal na isa sa mga kategorya at uri ng ilmul ghaib na walang nakakaalam nito. Anything na mangyayari bukas, walang sino man ang may alam kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin yung mga kapal sa panampalatayang Islam. Maninaw? Kaya paano sabihin ng isang tao na mga application na ito, sabihin after 10 years, after 20 years, after 50 years, maging ganito ka. Maging ganito yung mukha mo, maging ganito yung profession mo, maging ganito ka. Wallahi. Okay? Kahit pa lahat ng tao itinuri na ito isang kasiyahan at isang katuwaan, subalit sa isang Muslim na alam niya ang kanyang din, alam niya ang kanyang tinatawag na pananampalataya, alam niya ang akida sa may kaugnayan na ito, wallahi, hindi siya papatol sa ganitong klase ng mga katuwaan at kasiyahan. Kaya minsan mag-isip tayo mga Muslim na hindi basa-basa ay katuwaan at kasiyahan ay nagpapadala tayo, lalo pat may kaugnayan sa akida. Maaring ikasisira ng akida mo yun na hindi mo nababantayan at hindi mo namamalayan. Subhanallah, mga kapal sa panampalatayang Islam. You know? Kaya ito ay bagay na ang isa lang sa mga isa lang sa mga punot dulo ay yung kamangmangan, walang duda. Kasi kung alam niya yung relihiyon niya, aware siya sa kanyang pananampalataya, hindi niya gagawin yun. Okay? Lalo pat nasasagasaan yung akida niya, mga kapal sa pananampalataya. Hindi na pwede ikatwiran sa harapan ng Allah sa harapan paghukom. Ya Allah, katuwaan lang yun. Ya Allah ay kasiyahan lang yun. Walang problema sa katuwaan, walang problema sa kasiyahan kung hindi ito labag sa batas ng Sharia ng Islam. Kasi hindi naman pinagbabawalan tayo na maging masaya ng Sharia. Hindi naman pinagbabawalan ng Sharia na maging matuwa tayo, pero kailangan inilulugar mo. Kailangan sa tamang paraan. Kailangan sa tama at alinsunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know, hindi porke naging masaya ka, okay na yun. Hindi porke naging matuwa ka, okay na yun. Kasi natuwa ka. Di ba? Huwag ganun, mga kapatid. Subhanallah. Kaya napakahalaga ng kaalaman. Napakahalaga ng kaalaman, especially sa tinatawag na kaalaman ng akida. You know? Kaya, tulad na sinasabi natin,
Sino mang nag-aangkin ng mga bagay na mangyayari kinabukasan, wallahi, siya ay isang tinatawag na kafir. Lalo pa, he means it. Kapag alam niya alam niya na ito ay ginagawa niya, kumbaga, di ba? At pinanggigiitan at pinaglalaban niya, mga kapatid, pinangsabihin natin, pinangalandakan niya, tunay na ito ay mag-consider siyang kafir sa batas ng Sharia. Kaya paalalahanan siya, okay? Dahil ito ay nasasagasaan, yung tinatawag na pag-aangkin sa kaalaman ng ilmul ghaib. Na samantalang sinabi ng Allah, walang sino mang nakakaalam sa bagay na ito, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sabi niya, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard." Diba? Walang sino man ang nakakaalam ng anumang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan. Pag sinabing anumang nasa kalupaan, mga bagay na pangyayari. Okay? Pangyayari man ito tangible or intangible, mga kapatid sa panampalatayang Islam, na kung saan mangyayari pa na hindi pa nangyayari. Umiiral pa lamang, di ba? Hindi pa nangyayari. Kasi yung waki, alam natin yun. Di ba? Pero yung mustakbal, wallahi, walang sino man dapat mag-angkin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sino man mag-aangkin sa bagay na ito, sinungaling siya. Kanyang pinasinungalingan ang Quran at kanyang pinasinungalingan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pagkatapos sinabi, wa idha kana Allah azza wa jal ya'muru nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yu'lina lil mala'i annahu la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illa Allah, fa inna man idda'a ilma al ghaibi faqad kadhaba Allah azza wa jal wa rasulahu fi hadha al khabari. Malinaw? Kaya naman, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang makapangyarihan at dakila, ay nag-utos mismo sa kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipahayag at sabihin sa lahat, sabihin sa mga tao na walang sino man sa kalangitan, ni sa kalupaan, walang sino man, maging yung mga anghel hindi alam ng mga anghel. Okay? Walang sino mang sa kalangitan at ni sa kalupaan, kahit sino man, kahit pinakamatalino pang tao sa balat ng lupa, kahit pa propeta. Kalupaan ang nakakaalam ng lihim at di nakikita, at ang Allah lamang ang nakakaalam nito. Kung gayon, sino mang nag-aangkin ng kaalaman sa lihim at di nakikita ay tinanggihan ang sinabi ng Allah. At tinanggihan ang sinabi ng Allah, makapangyarihan sa lahat, at ang sinabi ng kanyang propeta sa bagay na ito. Okay? Sa bagay na ito. Na kung kaya, sino man ang tumanggi sa sinabi ng Allah at tumanggi sa sinabi ng propeta Muhammad, so anong hatol doon? Kafir. Walang duda. Siya ay hindi mananampalataya. Siya ay magiging hindi mananampalataya. Okay? So mga kapatid, kaya wag tayo, wallahi, kapag ito nakakalungkot sa mga Muslim, ng ibang mga Muslim, subhanallah, na ang daming kaalaman sa mga mundong bagay, pero pagdating sa kanyang din, nakakaawa siya. Nakakaawa siya, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Napaka-mangmang, kumbaga, ng Muslim na ito. Pagdating sa kanyang din, pagdating sa kanyang akidah. Okay, pero pagdating sa ibang bagay, marami siyang alam. Lalo pa yung mga chismis. Diba? Iyadan billah. Kaya sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, wa naqul lihaula kayfa yumkinu an ta'lamul ghaiba wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Diba? So dagdag pa rito, mga kapatid, sasabihin natin sa gayong mga tao na nag-aangkin, papaano ninyo malaman o papaano ninyo nalaman ang nakatago, yung al-ghaib, yung unseen? Papaano ninyo nalaman yung mga nakatago at mga nakakubli at hindi nakikita kung ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ay hindi niya alam ang ilmul ghaib? Siya nga mismo na siya'y propeta at sugo ng Allah, pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi alam ang ilmul ghaib. Hindi niya alam. So paano pa kayo? Paano pa kaya nag-aangkin na ito? Subhanallah, di ba? Hal antum ashrafu amir rasul? Di ba? Ikaw ba or kayo ba ay mas marangal at mas mahusay o ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam? O sino bang mga mas mahusay at mas marangal? Ashraf, noble, kumbaga. Sino bang merong mas takot sa Allah? Sino ba ang merong higit na nakakaalam sa Allah? Hindi bagat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O kayo yung mga tao na ito nag-aangkin? Halimbawa, may mga Muslim na, iba, na nag-aangkin na ganito, ganyan, yung mga kuburiya at iba pa, di ba?
Subhanallah mga kapatid. Sila ba? Sino bang mas marangal? Sino bang mas mahusay? Sino bang tinatawag na mas malapit sa Allah at mas may alam tungkol sa Allah? Sila? Kayo? Tayo? O ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diba? Fa in qalu nahnu ashrafu min ar-rasul kafaru bihadha al-qawl. Kaya't kung sila ay magsasabi, kapag sila ay nagkiklaim, ika nga, kami ang higit na marangal at kami ang higit na mahusay kaysa sa propeta, kaysa sa sugo, kung gayon sila ay mga hindi mananampalataya dahil sa kasabihang ito. Dahil sa kanyang tinatawag na pahayag na ito. Pag ganon, ay wala nang duda. Malinaw na siya tinatawag na kafir. Malinaw? Wa in qalu huwa ashraf, fanaqul limadha yuhjabu anhu al-ghaibu wa antum ta'lamuna. Diba? Kung ganon. Malinaw? Kung sasabihin naman niya mga kapatid sa panampalatayang Islam na ang mas mahusay at mas may alam at gayon din marangal ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ganon sasabihin natin sa kanila, okay? Kung gayon, sasabihin natin, mga kapatid, kung ganon, bakit lingid sa kanya? Bakit lingid sa kanya ang nakakubli, ang al-ghaib at hindi nakikita at pagdating sa inyo, ang mga ito ay batid ninyo? Diba? So, paano mangyari yon? Sinasabi ninyo na siya yung pinakamahusay, siya yung higit na may alam, siya yung higit na mas marangal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiniklaim niyo yun. So, paano siya, lingid niya, hindi niya alam ang ilmul ghaib, samantalang kayo ay alam. Di ba? So, parang yung mga salita ninyo ay against sa inyong mga sarili. Ngayon mga kapatid, so walang duda mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya mag-ingat, pag-ingatan at pangalagaan ang akidah. Akidah mo na ipinagkaloob sa ng Allah, ang akidah ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay? Ang tunay na akidah. At hindi lahat na nag-aangkin ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay alam niya ang kanyang akidah. Tandaan natin, minsan panira pa sa akidah. Subalit nag-aangkin siya ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Marami yan. You know? Kaya waqad qala azza wa jal an nafsihi. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang makapangyarihan at dakila ay nagsabi tungkol sa kanyang sarili. Tungkol sa kanyang tinatawag na sarili, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Sa suratu Al-Jin. Okay? At siya, luwalhati sa kanya, ang ganap na nakakaalam sa anumang bagay na di nakikita ng mga mata. Mga bagay na nakakubli sa paningin ng mga tao na walang sino man ang maaari makapagpalitaw ng kanyang inilihim mula sa kanyang nilikha. Walang sino man, kundi lamang siya. Maliban sa sino mang pinili ng Allah para sa kanyang mensahe na siya ay naging katanggap-tanggap sa kanya, dahil walang pag-alinlangan ipinapakita niya sa kanila ang ilan sa mga lihim at pagkatapos ay nagpapadala siya sa harapan ng kanyang sugo mula sa kanyang nilikha at sa kanilang tinatawag na likuran ng mga anghel upang sila ay pangalagaan mula sa mga jin, upang hindi sila makapagnakaw ng mga balita at maibulong ito sa mga manghuhula. Kaya naman, walang duda kasi suratul Jin ay naglalaman kung ano yung proseso ng mga manghuhula, ika nga nasa mga kontak nila kasama ang mga jin. You know? Kaya mga kapatid, wahadihi ayatun thaniyatun tadullu ala kufri man idda'a ilmal ghaib. Diba? Kaya ito ang pangalawang ayat. After nung sa suratul Namal na binanggit natin nung una. Pangalawang ayat na nagpapatunay sa kawalan ng paniniwala ng sinumang nag-aangkin ng knowledge, ng kaalaman sa lihim, no? At hindi nakikita. Kaya huwag kayong mag-angkin tungkol sa ilmul ghaib, di ba? At ang sino mang nag-angkin sa ilmul ghaib ay tunay nang hahatulan natin, lalo pat aware siya sa kanyang mga ginagawa, hahatulan natin siya na siya ay tinatawag na nakakumit ng kufur, kawalan ng pananampalataya. So gayon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Waqad amara Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yu'lina lil mala'i biqawlihi qul la aqulu lakum 'indi قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Sa Suratul An'am. Okay? Gayun din, no? Ang Allah subhanahu wa ta'ala
ay nag-utos, no, sa kanyang propeta na ipahayag sa mga tao. Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanila na mga musyrikun, katotohanan na hindi ko inaangkin na pagmamay-ari ko ang mga kayamanan sa mga kalangitan at kalupaan. So, biro, inutusan ng Allah ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin sa mga tao na wala siyang alam. Wala siyang tinatawag na alam at hindi niya pagmamay-ari. At hindi niya inaangkin na siya ay nagmamay-ari ng mga kayamanan sa mga kalangitan at kalupaan, na ito ay aking pinapangasiwaan at hindi ko rin inaangkin na ako ang nakakaalam ng mga bagay na lihim, at hindi ko rin inaangkin na ako ay anghel, kundi ako ay sugo lamang na nagmula sa Allah. Sinusunod ko ang anumang ipinahayag ng Allah sa akin at ipinaparating ko ang kapahayagan ng Allah sa mga tao. Diba? So yun yung tinatawag na trabaho ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. So ito po yung pang-apat na uri ng ng tagut. Pang-apat na pinuno ng tagut. Sino po 'yon? Yaong mga nag-aangkin ng ilmul ghaib, kaalamang nakalihim, nakatagot, nakakubli sa mga tao, na walang nakakaalam nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sa sino mang sugo na pinagkalooban ng Allah ng kaalaman tungkol dito. Kaya ang sino man mag-aangkin, siya ay pinuno ng tagut. Panglima, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Panglima na uri ng pinuno ng mga tagut, waman hakama bighairi ma anzalallah. Okay? Waman hakama bighairi ma anzalallah. At ang sino mang nanghatol, ang sino mang nag-judge, kumbaga, nanghatol at nanghusga sa pamamagitan ng anumang hatol at panghuhusga bukod doon sa ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Democracy o anumang katulad nito, human laws, kumbaga, tawang gumagawa na yung ginagawa niya against the laws ng batas ng Sharia, di ba? Subhanallah. Kaya kapag nanghatol ka, na yung hatol mo na yon ay hindi alinsunod sa hatol na ibinaba at ipinahayag ng Allah at pangahatol ng kanyang sugo, bagus ito ay against pa sa mga bagay na ito, tunay na siya ay pinuno ng tagut. Okay? Pinuno, mga kapatid, no? Nang sabihin natin ng mga tagut, tawagit. So basahin natin ang sinabi ni Shaykh Uthaymeen rahimahullah. Okay? Al-hukmu bima anzalallahu ta'ala min tawhid ar-rububiyyati. Al-hukmu bima anzalallahu ta'ala min tawhid ar-rububiyyati li'annahu tanfidhun li hukmillahi alladhi huwa muqtada rububiyyatihi wa kamalu mulkihi wa tasarrufihi. Okay? Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ang judgment, ang panghusga sa kung ano ang ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan, ay mula sa tauhid ng pagkapanginoon, mula sa tauhid, no, kaisahan ng rububiyya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay nanghusga alinsunod sa katibayan ng Quran, no, alinsunod sa katibayan ng Sharia, yung ating panghuhusga na ito, yung ating judgment na ito ay mula sa tauhid ar-rububiyya, mula sa tinatawag na kaisahan ng pagkapanginoon ng Allah. Bakit? Dahil ito ay pagsasakatuparan, execution, applying, ng paghatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang applying, execution, pagsasakatuparan ng judgment ng Allah subhanahu wa ta'ala na nauukol sa kanyang pagkapanginoon. Kasi kabilang sa katangian ng tinatawag na rububiyya, yung tinatawag na judgment ng Allah, yung hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, ito ay tinatawag na, sabihin natin, nauukol sa kanyang ganap na dakilang kapangyarihan at pamamahala. Okay? Pag ito ay tinatawag na, sabihin natin, pagsasakatuparan ng paghatol na nauukol sa kanyang tinatawag na ganap na dakilang kapangyarihan at pamamahala, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Na kung kaya, ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم. Okay, sinabi, mga kapatid, Shaykh Uthaymeen rahimahullah. Na kung kaya, mga kapatid sa panampalatayang Islam, kung kaya tinawag ng Allah
tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, no, ang mga sinusunod. Yung mga sinusunod, yung mga followed, no, yung mga sinusunod ba? Halimbawa, si Pulano sinusunod ni Pulana. So si Pulano yung sinusunod. Okay, so tinawag, no, binansagan ng Allah subhanahu wa ta'ala yaong mga sinusunod maliban sa ipinadala ng Allah, maliban sa ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, no, ang kataas-taasan na arbab, na mga Panginoon. Okay, na mga Panginoon para sa kanilang mga tagasunod. So halimbawa, yung tao na ito ay nanghuhusga at yung ginamit niya sa kanyang panghuhusga or judgment ay bukod doon sa panghuhusga na ibinaba at ipinahayag ng Allah, bukod doon sa judgment ng Allah at saka judgment ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You know? Kaya ang tawag sa kanya, ang bansag sa kanya ng Allah ay mula sa mga Panginoon, arbaban. Plural ng tinatawag na Rab, arbab. Okay? Tinawag siya ng Allah na mga Panginoon para sa kanilang mga tagasunod. You know? Kaya siya, ang pinaka-perfecto ay nagsabi, faqala subhanahu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Sa surat At-Tawbah, mga kapatid. Sinabi ng Allah, itinuring ng mga Hudyo, itinuring ng mga Kristiyano ang kanilang mga paham, ang kanilang mga scholar, at mga palasamba sa kanila, mga devoted person sa kanila, na mga Diyos na sinasamba at Panginoon. Mga kapatid, no? Itinuring ng mga Hudyo at mga Kristiyano ang kanilang mga scholar, ang kanilang mga paham, at ang mga palasamba sa kanila na mga Diyos, na mga Panginoon na sinasamba at Panginoon, na nagpapanukala. Bakit? Bakit sila itinuring ng mga Hudyo at mga Kristiyano bilang mga Diyos at bilang mga tinatawag na Panginoon? Kasi yung mga taong ito, mga scholar nila at yung mga palasamba sa kanila, no, nagpapanukala ng batas sa kanila, at ito naman ay kanilang sinusunod. At ito naman ay kanilang sinusunod. At tinatalikuran nila ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at itinuring nila na si Isa ibn Maryam, na si Jesus na anak ni Maria, no? Anak ni the Messiah, ibig sabihin ang the appointed one na anak ni Maria, no? Itinuring ng mga Kristiyano na ilah o Diyos na sinasamba. Alam natin yan, mga kapatid, no wonder, okay, na kung kaya siya ay sinamba nila. Kaya itong mga Kristiyano, sinamba nila si Jesucristo dahil itinuring ng mga Kristiyano na si Jesus ay isang Panginoon. Di ba? Gayong sa katotohanan ay inutusan silang lahat ng Allah ng paniniwala sa kanyang kaisahan at sumamba sa bukod tanging ila na walang iba kundi siya ang Allah. La ilaha illa huwa. Walang sinumang Diyos na sinasamba o bukod tanging may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin kundi siya ang Allah lamang. Luwalhati sa kanya, siya ay malaya sa anumang iniimbento ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba at nangaligaw. Okay? So walang doon na, mga kapatid. At yan ang turo ni Jesus, original na turo ni Jesus sa kanyang kapanahunan, sambahin mismo ang nag-iisang Panginoon at hindi siya. Okay? Never in his life, nung siya ay kasama pa ng mga tao sa kanyang kapanahunan na nagtuturo na sambahin siya bilang Panginoon. Nino? Kailanman, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Subalit yung mga tao na ito, di ba? Kailangang lumabas yung pagsamba kay Jesus after nung nawala na si Jesus. Di ba? Si San Pablo, Saint Paul ang nagturo na sambahin si Jesus, na samantala ang original na turo ni Jesus, sambahin na nag-iisang Diyos. You know? At naway sila gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya naman, sinabi ni Sheikh Uthaymin, fasamma Allah ta'ala al-matbu'ina arbaban. Diba? Kaya naman, no, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sinusunod na arbab. Yaong mga scholar, yaong mga paham, yaong mga devoted person, no? Tinuturing nila, pinangalanan ng Allah at binansagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ito na arbab, mga Panginoon. Bakit? Dahil, no, haythu ju'ilu
musharri'ina ma'allahi ta'ala wa sammal muttabi'ina ubbada haythu innahum dhallu lahum wa ata'uhum fi mukhalafati hukmillahi subhanahu wa ta'ala. Yung mga kapatid, bakit? Dahil siya ay kinuha. Itong sinusunod ng mga tao na nanghahatol, kumbaga, nagbibigay ng kahatulan o judgment sa mga tao sa kung saan sa batas na bukod sa ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang duda dahil sila ay kinuha. Kinuha sila ng mga tao bilang mga mambabatas o legislator kasama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? At tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sumunod sa kanila na kanilang mga mananamba, na kanilang mga deboto dahil sa kanilang pagpapasakop sa kanila at pagsunod sa kanilang judgment. Pagsunod sa kanilang tinatawag na panghuhusga. Na kung saan ito ay salungat sa paghatol ng Allah, salungat sa judgment ng Allah ang perpekto at kataas-taasan. Walang duda mga kapatid sa panampalatayang Islam. Baka marahil sabihin ng tao, hindi naman namin sinasamba. Hindi naman namin, halimbawa, yung mga ministro, halimbawa si Kibuloy, okay? Sabihin natin si Kibuloy, at iba pang mga namumuno, kumbaga sa kanilang mga simbahan at iba pa. Diba? Kahit pa sa halimbawa, kahit pa sino man, kahit pa mga Muslim na nag-aangkin, mga halimbawa, mga leader ng mga Shia at iba pa. Malinaw? Tapos sabihin ngayon ng tayo, argument ng tao, hindi naman namin sila sinasamba. Hindi naman kami nagpapatira pa doon. Hindi naman kami, sabihin natin, nagluluhod doon. Hindi naman kami sabihin natin na gumagawa ng ganitong action ika nga sa kanilang mga harapan. So paano mo sasabihin na sinasamba namin sila? Okay, makinig kayo sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasabi ni Sheikh Uthaymin, waqad kala Adiy ibn Hatim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahum lam ya'buduhum. Okay? Sinabi ni Adiy bin Hatim sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila sumasamba sa kanila. So same, yung katwiran ika nga ng mga taong ito. Diba? O propeta ng Allah, paano maituturing na sila ay sinasamba ng mga tao samantalang hindi naman sila sumasamba sa kanila? Paano maituring yun na sinasamba sila? Diba? Paano maituring yun na sila yung mga Panginoon na samantalang hindi naman sinasamba sila ng mga tao? Kaya naman, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi na, sa ibang narration, bala, innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram. Fattaba'uhum fatilka ibadatuhum iyahum. Makinig kayo mabuti mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Wait lang ha. Okay? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ganun. Hindi ganun. Sabi niya, katiyakan na kanilang ipinagbabawal ang mga bagay na matuwid para sa kanila at ginagawang matuwid ang ipinagbabawal sa kanila at sinunod nila ang mga ito, kaya iyon ang kanilang pagsamba sa kanila. Malinaw? So ibig sabihin, kapag mayroong tao ngayon, kahit pa Muslim, nagkiklaim na siya ay Muslim, okay? Pag sinabi ngayon ng isang tao na halal ito, na samantalang malinaw sa katibayan ng Quran at sa Sunnah, na ipinagbawal iyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbawal iyon ng Islam, at sinasabi niya ngayon, bawal ito, na samantalang, okay, malinaw sa katibayan ng Sharia, ng Quran at sa kanang Sunnah, na yun ay tinatawag na sabihin natin, na pinahihintulutan, at sinunod mo naman ngayon. Sinunod mo yung kanyang sinabi, walang duda, yun yung tinatawag na sabihin natin, pagsamba mo sa kanya. Ito yung pagsamba mo sa kanya. O, tinan mo, ano ba yung sinasabi ng mga tao na ganito, ganyan. Tapos yung mga sinasabi niya against sa utos ng Allah, against sa kung ano yung sinabi ng tinatawag na Sharia. Tapos sinunod naman ng tao, walang duda mga kapatid sa panampalatayang Islam, yun yung pagsamba mo sa kanya. Yun yung pagsamba nila sa taong iyaon. Hindi porke yung tao, no, na para lamang mai-consider na sinasamba ng isang tao ang isang tao ay kailangan magpatira pa siya sa kanyang harapan. Hindi. Na kinakailangan ay sabihin natin ay kailangan na lumuhod kuya sa kanyang tinatawag na harapan bilang pagsamba. Hindi ganon. Okay? Maging yung simpleng pagsunod mo sa kanyang kautusan na kung saan yung utos na ito ay malinaw na ito ay salungat sa Quran at sa kasalungat sa tinatawag na Sharia, yun ay pagsamba mo sa kanya.
Yun ay tinatawag na pagsamba mo sa Kanya, mga kapatid. Sinasamba mo siya. Ginagawa mo siyang Panginoon. At yan ang katotohanan. Malinaw? Okay. Dahil yan ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ni Sheikh Uthaymin, "Idha fahimta dhalika fa'lam anna man lam yahkum bima anzalallahu wa arada an yakuna at-tahakum ila ghairi Allahi wa rasulihi waradat fihi ayatun binafil imani anhu wa ayatun bikufrihi wa dhulmihi wa fisqihi." Okay? Kung inaintindihan mo ito, o ikaw na Muslim, kung gayon, alamin na sino man ang hindi humatol, sino man ang hindi manghusga ayon sa ibinaba, ayon sa ipinahayag ng Allah, at ninanais niya na ang paghatol at panghusga ay isasangguni sa iba, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta, kung gayon, mayroong mga aya na nagtatatwa ng iman. May mga aya na nagpapatunay na ang kanyang iman ay tinanggihan, ang kanyang iman ay tinatwa para sa kanya. At aya din na nagpapahayag ng kanyang kawalan ng pananampalataya. Okay? May mga aya na kung saan kapag ginawa ito ng isang tao, ang kanyang iman ay tatanggihan. Okay? Bagkus siya ay isang hindi na mananampalataya. At gayon din, nagpapahiwatig ika nga ng paglabag at paggawa ng masama, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, ano-ano yung mga aya na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Okay? So, ang unang aya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, since na share alas 3:18 na, at ako ay tinatawag na ng kalikasan, mga kapatid. So, inshallah, ay banggitin natin sa mga susunod na lecture natin. No? Alam kong bitin kayo. No? At ipaliwanag natin dito dahil talagang kailangan ko ng mag-leave, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, babanggitin natin sa mga susunod, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ang ating lecture, biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway tawfikan tayo ng Allah at naway tayo ay sabihin natin, no? Ipaunawa sa atin ang tama ang ating pananampalataya. Jazakumullahu khair, mga kapatid. Barakallahu fikum. So hanggang dito na lamang po. Wa akhiru dawan alhamdulillah subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.